Sige po, manalangin na po tayo. Praise God. Manalangin na po tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Maraming salamat po, Amang Banal, sa iyong kabutihan. Kahit po maulan ang gabing ito, alam po namin hindi mo kami pinababayaan, binabantayan mo po kami. Patnubayan mo po ang mga pamilya po namin, ang mga kapatiran po namin, ang mga taong kakilala po namin, ang aming mga kababayang Pilipino. Niling po namin na samahan mo po kami. Tulungan mo po iligtas ang mga nasa panganib sa gabing ito. Bantayan niyo po sila, wala naman pong mapahamak. At dalangin po namin na huminto na po yung ulan sa mga lugar na tumataas po ang tubig o may landslide sa ibang mga lugar. Kahabagan mo po at tulungan ang mga taong ito. Ingatan mo po ang bawat isa. At patuloy na inihiling po namin na iligtas mo po ang aming mga kababayan na sa mga hindi magandang kalagayan. Abutin mo po sila at magtalaga po kayo ng anghel na magbabantay po sa kanila. Dalangin po namin na ingatan mo ang aming bayan, aming bansa sa hindi magandang kalagayan. Nawa, Panginoon, ay maligtas ang mga kababayan po namin, kakilala man o hindi. At dalangin po namin na tulungan mo na magtulong-tulong ang bawat isa upang yung mga nangangailangan ng tulong ay maabot. O Lord, alam namin na ikaw ay napakabuting Diyos at alam po namin na may hangad kang mabuti para sa bawat isa, Panginoon. Ligtas at ingatan mo ang aming mga mahal sa buhay, ang aming kapwa, Panginoon. At dalayan po namin sa pag-aaral namin ng iyong salita, matuto kami at maragdagan ng pananampalataya ng bawat isa. At patuloy namin nasain, na sumunod sa iyo at sa iyong mga turo, sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po. Ikaw ang maluwalhati at mandakila sa gabing ito at sa aming mga buhay magpakailanpaman. Sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Amen po. Gandang gabi po muli sa lahat, no? Okay, na po tayo. Mag-share na po natin ang mga video na to. At gawin po natin na tawagin ang ating mga kasambahay pang sabay-sabay po tayo na makapag-aral ng salita ng Diyos. No? Muli, good evening po. Isang maulang gabi po. No? At simulan na po natin ang pag-aaral natin. Ang title po ng ating pag-aaralan sa gabi ito ay The Parable of the Wise and Foolish Builder. Ang talingga patungkol po sa matalino o sa mangmang at matalinong tagapagtayo, no? O builder. Makikita po natin ang ating aralin sa Mateo 7:24 hanggang 27 at saka sa Lucas 6:47 hanggang 49. Pero ang ating po mabasahin ay masusumpungan sa Mateo 7. Simulan po natin kung saan si Jesus ay nagsimula ng ganito sa verse 21. Sabi po ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. No? Sabi sa 22, sa araw ng paghuhukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin. 24. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito, ay matutulad sa isang taong matalino, nagtayo ng kanyang bahay
na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba, sapagkat natatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig na aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ang mga ito, ay matutulad naman sa taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay nito. Ang bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak, no? At kagilagilalas ang kanyang pagkawasak. Yun po ang sinabi sa King James Version, no? So, muli ang ating pag-aaralan ay the parable of the wise and the foolish builder. Ang talihangga patungkol sa mangmang at matalinong tagapagtayo, no? Ang bawat isa sa atin ay gaya po ng isang tao na nagtatayo ng bahay, no? Tayo ay nagtatayo ng sarili nating bahay sa kalagayan espiritual. Tinatayo po natin ang ating mga sariling buhay, no? Sa biyaya at habag ng Panginoon. Now, ang crowd po dito ay walang iba kundi yung mga tao, maraming mga tao, great crowd. Sila po ay nakikinig sa ating Panginoong Jesus at ito po ay part ng mensahe ng ating Panginoon doon sa tinatawag na Sermon on the Mount. No, ang mensahe ng Panginoong Jesus doon sa mount o sa bundok, no? Okay. So, alam po natin na sinasabi po diyan sa salitang yan na sinabi ng ating Panginoon na ang bawat nakikinig na kanyang salita at hindi ginaganap, no? At hindi ginaganap ay kagaya ng taong mangmang nang tayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhangnan. Datapot ang sabi ng Panginoon muli, bawat nakikinig na aking salita at ginaganap ay kagaya ng taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato, no? At kapwa tong tagapagtayong ito ng wise and foolish, yung matalino at mangmang, kapwa ang kanilang bahay na tinatayo ay hinampas ng malalakas na hangin. Nagkaroon ng bagyo, umulan ng malakas, bumaha, binaya ng malakas hangin ng mga bahay nila. Pero magkaiba ang resulta, no? Ang isa na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan na sinatawag na mangmang ay inulan at binaha at hinampas ng hangin ng kanyang bahay na tinatayo, datapat ito'y nabagsak. Datapat yung isa naman tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato, inulan din at ang sabi, binagyo ng malakas na hangin ang bahay niya, ngunit hindi nabagsak sapagkat natayo sa ibabaw ng bato, no? So, anong tinutukoy po dito ng ating Panginoon? Sinasabi po dito sa talinghagang ito, ang sino man na ang bawat isa sa atin ay nagtatayo ng kanyang sariling bahay o buhay, no? Saan natatayo ang ating buhay? Tayo po ba ay, ang pundasyon po ba na ginagamit natin sa pagtayo ay matigas gaya ng bato? O buhaghag gaya po ng buhangin, no? Alam naman natin na kinakailangan, pag nagtayo po tayo ng bahay, kinakailangan maganda po ang pundasyon. At napakagandang pundasyon ng mga bato, sapagkat ang bato ay stable, ang bato ay firm, ang bato ay matibay. Pero kung magiging pundasyon mo ay galang ng isang buhangin, buhaghag, madaling masira, ito ay madaling tangayin ng tubig dahil malambot, sabi, hindi magiging matibay ang pagtayo ng iyong bahay. At hinantulad to sa mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Marami po sa atin na halos tayo, tuwing linggo o maging sa oras na ito, ay nakikinig tayo ng salita ng Diyos, no? Pero
Paano ka nakikinig ng salita ng Diyos? Sa pakikinig ng salita ng Diyos, okay, napakagandang gawain na tayo makinig ng salita ng Diyos, pero merong pinupunto ang ating Panginoon sa kanyang talinghagang ito, na hindi tayo dapat na maging tagapakinig lamang ng kanyang salita. Dahil ang magiging tagapakinig lamang ng salita ng Diyos na hindi tumutupad o hindi ginagawa yung kanyang pinakinggan ay gaya ng isang tao nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. No? Na pag dumating yung mga malakas na hangin, o ibig sabihin ito ay mga pagsubok, mga problema, mga tukso, mga circumstances na hindi mo inaasahan, pagka ito'y tumama sa iyong tahanan, sa iyong tinatayong bahay, madali itong magiba. Dahil alam natin, gaya na sinabi ko, ito ay hindi stable, ito ay hindi matigas, ito ay hindi mahusay na pundasyon, no? Pero marami po mga tao na ang pundasyon ng kanilang pagtayo ng kalambuhay ay hindi nakabase sa salita ng Diyos, no? May mga tao na ang kanilang pundasyon sa pakikinig ng salita ng Diyos o pagtatayo ng kanyang pananampalataya ay hindi salita ng Diyos, kundi yung mga bagay na kanilang nakikita. Nakikinig lang sila ng salita ng Diyos, pero hindi nila tinutupad ang salita ng Panginoon. No? Kagaya ng sinabing naunang verse, sa verse 21, na sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon ay papasok sa kanang langit, kundi ang taong sumusunod lang sa kalooban ng Diyos, sa mga taong sumusunod lang sa kanyang salita, no? Sabi yun lang ang papasok sa karya ng langit. At sa araw ng paghukom, ay yung mga taong ito ay magugulat dahil akala nila ay nakapaglingkod na sila, nakagawa sila ng ayos, ng tama. Sabi nga, nananalangin sila sa mga may sakit, nagpapalay sila ng demonyo. Pero pag dating ng Panginoon, ay sasabihin sa kanila na lumayo kayo sa akin sapagkat hindi ko kayo kilala. No? Marahil tinatawag mo nga ang pangalan ng Diyos. Marahil dumadalo ka nga ng fellowship. Marahil nakikinig ka nga ng salita ng Diyos. Marahil nagbabasa ka ng kanyang salita. Datapat hindi ka tagatupad ng mga bagay na iyong binabasa o ng iyong naririnig o ng iyong hindi ka tagagawa ng mga bagay na iyong nalalaman at naunawaan. No, yun ang problema sa maraming tao na akala nila nakatupad na sila sa kalooban ng Diyos pagka sila ay nakadalo ng gawain. Akala nila na kung nakaupo lang sila sa church at nakikinig sa salita ng Diyos ay nakatupad na sila sa gawain. No. Pero ang sabi ng Panginoon, yung ang ninanais ng Diyos kung tayo nakikinig ng kanyang salita o nagbabasa ng kanyang salita, ang pinakanais ng Diyos ay yung tinutupad po natin ang kanyang mga salita. Tinutupad po natin ang kanyang mga kalooban. Tinutupad po natin ang kanyang mga naririnig nating salita niya o nababasa ang kanyang mga salita. Dahil marami pong tao na tagadalo lang ng gawain. Pag Sunday, nandun. Nakikinig, pero pasok dito, labas doon, no? So, walang natututunan, kaya nga, hindi nila nagaganap o nasusunod kung ano yung kanilang narinig o yung kanilang nabasang salita ng Panginoon. Natapwat ang kalooban po ng Diyos na tayong lahat ay taga-pakinig na tinutupad ang mga bagay na ating napakinggan. Tagapagbasa ng Biblia na tinutupad yung mga bagay na ating nabasa sa kanyang mga salita. Dahil ito po ang ninanais ng Panginoon, no? Na maging tagapakinig tayo at tagatupad ng kanyang salita ng Diyos. Dahil ito po ang may anuman sa Diyos, yung nakikinig tayo na tinutupad po natin ang kanyang mga salita. Alam ba ng Panginoon kung tinutupad natin o hindi? Yes, alam ng ating Panginoon because He is omniscient God. He knows everything. He knows us. Kilala niya tayo, no? So,
Kaya nga kinakailangan pag tayo po ay nakarinig ng salita ng Diyos, nagbasa ng kanyang salita, ingatan po natin to sa ating mga puso. Sabi nga po sa Biblia, sa Psalm 119, 105, ang salita mo, ingatan ko sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ingatan natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Pag sinabi ingatan, pagtapos mong basahin, pagbulay-bulayin mo. No? Pagbulay-bulayin mo sa iyong isipan, araw at gabi. Bago ka mahiga, pagka ikaw ay nakahiga na, pagbulay-bulayin mo ang mga salita ng Diyos upang iyong matandaan at maisagawa natin sa mga araw na kailangan natin itong kanyang mga salita. No? So, magiging matatag po ang isang tao na tagatupad ng salita ng Diyos. Na kahit dumating sa kanya mga pagsubok, mga tukso, mga problema, mga hindi inaasahang pangyayari, magagawa po niyang mapagtagumpayan ang lahat ng iyon sapagkat siya'y tagapakinig at tagapagpatupad ng salita ng Diyos. Yun po ang ninanais ng ating Panginoon, na tayo po ay maging tagatupad ng kanyang mga salita. No? Walang anuman kung tayo nakikinig o umaattend sa church, pero hindi natin sinusunod ang kanyang mga salita. Kaya nga napakaganda po na ang salita ng Diyos ay ating tandaan, pagbulay-bulayan, at ito po ay ganapin po natin sa ating mga buhay sa araw-araw. Huwag nating kalimutan ang kanyang mga salita. Dahil gaya ka, pag ikaw ay ganito, gaya ka na isang tao nagtayo ng inyong tahanan sa ibabaw ng bato, na dumating man ng malakas na ulan, hampasin man ang iyong bahay, ang iyong buhay, ng mga bagyo, mga pagsubok, mga problema. Sabi, hindi ka mababagsak. Hindi ka agad-agad bibigay, hindi ka agad-agad susuko, hindi ka agad magtataas ng panyong puti, no? Kundi, nanatili ka nakatayo. Sabi nga ng Panginoon, stand still and see my salvation, no? So, kaya yung mga taong tagapakinig at tagatupad ng salita ng Diyos ay taong matatag, no? Paano siya'y nakasandal sa isang bahay na natatayo sa ibabaw ng bato. Na anuman dumating na pagsubok sa kanya, problema, tukso sa kanya, ay nagagawa po niyang makapagtagumpay. Nagagawa po niya na lumakas. Na walang epekto sa kanya gaano man ang kalakas ng bagyo. Dahil siya'y tagatupad ng salita ng Diyos. Yun po ang ninanais ng ating Panginoon, na tayong lahat ay masampungan sa ganitong kalagayan. Magiging matatag kang Kristiyano, magiging Kristiyano kang hindi madaling makilos, magiging Kristiyano kang tinatawanan lang ang mga problemang dumarating sa kanya, kung ganito po tayo na nakikinig at tinutupad yung mga bagay na ating napakinggan. Naunawaan po ba natin? So, simulan po natin sa mga araw ito. Kagaya ngayon, umuulan, may bagyo, marami pong mga tahanan na inanog ng baha, marami pong mga bahay na nag-landslide, narinig po natin yan sa balita, marami pong mga tahanan na buwal, no? At tinangay ng agos, tinangay ng mga baha, tinangay ng hangin, pero at ang sabi po sa Biblia, kahindik-hindik ang kanilang pagkabagsak ng mga tahanang yaon. Nakakatakot, ibig sabihin, nakakatakot ang kanilang pagkabagsak. Totoo po na may mga bumabagsak na tahanan pag may dumadating na bagyo, no? Literal na bagyo sa buhay po natin. Pero ang literal na bagyong ito ay na pinag-usapan po natin ay espiritual na bagyo. Na anuman dumating sa pagsubok, problema, pasakit, hindi natin matawat-tawarang circumstances na dumating sa buhay natin, manatili pa rin tayong nakatayo, nakatindig, nanatili pa rin tayong
nananampalataya, nananatili pa rin tayong kalmado, kahit dumating yung malalakas na bagyong ito, dahil tayo po ay isang tao na nagtayo ng ating mga bahay sa ibabaw ng bato. Kaya napakahalaga po na ang salita ng Diyos na ating tinatanggap, binabasa, ay talagang pinapatuloy po natin to sa ating mga puso. Na talaga pong tayo ay pumapayag na sa pamagitan ng salita ng Diyos ay ayusin ang ating pananampalataya, palakasin ang ating pananampalataya na hindi tayo madaling mabuwal ng mga pagsubok, hindi tayo madaling mabuwal ng mga tukso, hindi tayo madaling mabuwal ng mga problema, mga tentasyon na dumadating sa ating buhay. Dahil noon pa man ay nilagak na po natin ang ating pananampalataya, ang ating buhay sa salita ng Diyos. No? Napatuloy natin pinakikinggan, napatuloy natin sinasampalatayanan, at napatuloy nating pinaniniwalaan at tinutupad ang kanyang mga salita. No? So, napakaganda. Sabi po sa Santiago 1, basahin po natin Santiago 1:22 hanggang 25. Santiago 1:22 hanggang 25. Ganda po sinasabi. Mamuhay kayo ang salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. No? Ayaw natin madaya tayo ng ating kapwa. Ayaw natin madaya. Pag tayo bumibili sa tindahan o bumibili sa palengke, ayaw natin madaya sa timbangan. Pero mismo tayo po, dinadaya natin ang ating sarili. No? So, paano natin nadadaya ang ating sarili? No? Namumuhay tayo, tayo po ay pinakikinggan natin ang salita ng Diyos, ngunit hindi naman natin ito tinutupad, dinadaya lang natin ang ating mga sarili. No? Pagka ganun. At ayaw po ng Panginoon na tayo mismo, si Satanas ang mandaraya, pero kung tayo mismo ay dinadaya natin ang ating mga sarili, it's a no. No? Napaka-delikado po nun na dayain mo ang iyong sarili. No? Imbis na lumago ka sa kalagayang spiritual, ay hindi ka lalago, kundi pailalim ka ng pailalim, no? Sa kasalanan, pailalim ka sa mga pagpapanggap mo bilang matuwid, no? Pero ang sabi ng Panginoon, mamuhay daw tayo ay sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, ipamuhay natin ang salita ng Panginoon, no? Sapagkat kung pinakikinggan lang daw natin ang salita ng Diyos, hindi sinasagwa, dinadaya natin ang inyong sarili. Never deceive yourself. Napaka hindi tama yung ating dayain ang ating mga sarili. No? So, dapat magpakatotoo tayo kung dinadaya natin ang ating sarili noong nakarang mga panahon, nakarang mga araw, hindi tayo naging tapat, na akala natin, na pinapakita natin sa iba na tayo ay okay, na tayo ay ayos, na tayo ay sumusunod talaga sa Diyos. Pero pag wala ng tao, ikaw na lang at ang Diyos, ang ginagawa mo yung mga bagay na mali at hindi tama, no? So, hindi po, yan ang kalooban ng Diyos. Sabi sa 23, sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad na isang taong tumingin sa salamin. Okay. So, ang katulad daw po ng isang taong tagapakinig lang ng salita ng Diyos at hindi tagatupad ay kagaya daw po ng isang taong nanalami sa salamin. Pero, nang makita niya ang kanyang sarili, umalis na siya. Hindi niya inayos ang kanyang sarili. Tumingin ka sa salamin, nakita mo, may uling ka pala sa noo. Hindi mo inalis. Nakita mo, pangit pa yung buhok mo, magusot pa. Hindi mo inayos. Sino katawa-tawa? Di ba ikaw, magiging katawa-tawa ka sa mga taong nasa labas? Ano ba yung alin, naglalakad, may dungis sa noo. Pangit ang itsura, ang buhok, no? So, ay hindi gayon. Dapat, no? Ang nakikinig lang ng salita ng Diyos, hindi pero hindi to ginagawa, hindi niya to sinusunod, ay kagaya daw ng isang tao na tumingin sa salamin.
At na makita kung ano yung ayos niya, umalis siya at hindi na niya, nalimutan na niya kung ano yung dapat ayusin sa kanya. No? Hindi tayo dapat ganun. Kung may nakita tayong mali, kung pinakita sa atin ng Diyos na mali ang ating paglakad, mali ang ating desisyon, mali ang ating ginagawa, humingi po tayo ng tawad sa Diyos at magpabago tayo. Sabi mo, patawarin mo ako, Panginoon. Ngayon, nalaman ko na mali pala yung ginagawa ko. Mali pala yung haka ng aking puso at isipan. Pagpatawad mo, patawarin mo ako, linisin mo po ako. No? At anong mangyayari? Pag ginawa po natin to, no, papatawarin tayo ng Diyos at lilinisin niya tayo sa lahat ng ating mga kalikuan. Yan ang sinasabi sa Juan 1:9, no? If you confess your sin, He is faithful and just to forgive your sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Napapatawarin niya tayo sa ating mga kalikuan, karumihan, pagkakasala, at tutulungan tayong patuloy na lumakad na kasama siya. Verse 24. At pagkatapos na makita ang sarili ay umalis at kinalimutan ng kanyang anyo. Yan ay sinabi ko kanina na hindi na niya nalimutan na mayroon pala siyang dungis sa mukha o hindi pantay ang kanyang makeup o hindi maayos sa kanyang buhok. Umaalis alagad na lang siya. 25. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy ng pagsunod at kautusang ganap na nagpapalayo sa tao ay pagpapalain. Pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. No? So yung taong ito na nagtayo sa ibabaw ng bato, sabi, nananaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kutsa na ganap at nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos. So, ito po ang pagpapalain ng Diyos, yung mga masipag. Masipag na sumunod sa kalooban ng Diyos, masipag na gawin ang kanyang kalooban, ang kanyang salita. No? Nananalangin siya, Lord, ito po bang kalooban mo sa akin? O ganoon po ba? Magtuturo pa rin po ba ako? O papasok ako sa ibang opisina para mas tumaas pa ang sweldo ko? Lahat pinagkakatiwala sa Panginoon. No? Ito ang pinakamainam. Sabi, ang taong naghahasik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan, kung nagpapatuloy tayong sumunod sa kautusan ng Diyos, no, ay pagpapalain tayo ng ating Panginoon. So, dito, alam ng Diyos kung tayo nakakasunod talaga sa Kanya o hindi. At ang sabi, ang nakakasunod sa Kanya ay pinagpapala ng Panginoon. No? Yung buhay mo ay higit na magiging masaya, kontento, higit na magiging maligaya, payapa, dahil patuloy na naabot mo kung ano yung gusto ng Panginoon, ikaabot mo. No? Kung ano yung gusto ng Diyos, saan ka magamit, ganun. No? So, napakaganda po na tayo po ay maging matalino sa pagtayo ng ating kanya-kanyang buhay o kanya-kanyang bahay. No? So, tayo po ay magtayo sa ibabaw ng bato na anuman dumating pagsubok ay makakaya niya. Sa katunayan, hinampas yung bahay na yon, no? Pero hindi nabagsak. Dahil ang pundasyon niya ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi kaya nino man pabuwagin ang isang tao na nanatili, na sumusunod sa kalooban ng Diyos at sa salita ng Panginoon. No? Ang kinakailangan, kung tayo po makikinig na kanyang salita, put it into practice. Kinakailangan na tayo po ay tagasunod ng kanyang mga salita at hindi tagapakinig lamang. Yan po yung sinabi niya sa kanyang salita, na hindi tagapakinig lamang. No? So, mula ngayon, matuto po tayo na at naniniwala ko na alam niyo na po ang aral nito at paulit-ulit na lang din natin nasasabi sa salita ng Panginoon sa ating kongregasyon. Kaya nga dapat tayo po lahat ay maging tagapakinig ng kanyang mga salita. No? Ano man dumating na pagsubok
sa buhay natin ay kaya nating manatiling nakatayo dahil tayo po ay ang ating pananampalataya ay natayo sa ibabaw ng bato at hindi sa ibabaw ng buhangin, no? So, it means na, mga kapatid, na gaya ng sinabi ko nga po sa inyo, si Jesus mismo ang nagsabi sa John 14 verse 15, "If you love me, keep my commandments." Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Yan po ang sabi ng Panginoon. Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Si Jesucristo ang salita. In the Word became flesh. At ang salita ay nagkatawang tao. No? So, naging flesh ang word na ito, ang ating Panginoong Jesus. Dahil gusto niya na ang mga tao ay makita niya na kung saan na talagang nagnanais na sumunod sa Kanya. No? We want to follow Jesus Christ. Kaya nga sundin po natin ang Kanyang mga salita, ang Kanyang katotohanan, at makikita po natin na magiging iba ang ating buhay. Magiging mas masaya sa bandang huli dahil tayo po ay hindi lamang tagapakinig, kundi tagatupad ng Kanyang mga salita. No? If you are true follower of Christ, kung tayo tiyak na mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo, no? Maintindihan po natin na ninais po ng Diyos na tayo pong lahat ay maging tagapakinig at tagatupad ng Kanyang mga salita. Ibigin po natin ang pakikinig ng salita ng Diyos ang pinaka-importanting bahagi sa gawain po ng ating Panginoon. So, at ang pakikinig na ito ay nangangahulugan ng obedience to God and obedience to His Word. No? At yun, mga kapatid, alam ko natuto tayo, marami tayong natutunan sa gabi ito. Kinakailangan lang po, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay lagi natin pagbulay-bulayan, araw at gabi, lagi natin basahin, at lagi natin tandaan ang salita ng Panginoon. Mag-pray po kayo bago po kayo magsimulang makinig ng salita ng Diyos at makikita nyo na napakainam ng salita ng Diyos. Ito ang ating pagkain ng ating mga kaluluwa. So, nasain po natin na lumago pa tayo, lumakas pa po tayo, at anumang pagsubok, anumang storm na dumating sa ating mga buhay, manatili tayong nakatayo at nakatayo. No? Hanggang sa dumating ang ating Panginoon Jesus, ay tayo ay kuhanin ng ating Panginoon. Amen po ba? No? So, be like wise and not foolish, na talagang sinusunod ang salita ng Diyos at ang kalooban ng Panginoon. Manalangin po tayo. Hallelujah. Amang banal, salamat po ng marami sa lahat na nakapakinig sa aming live stream. Pagpalain mo ang buhay nila. Tulungan mo po sila, Panginoon, at patnubayan, mga kapatid namin na patuloy ng nanais na mag-aral sa iyo. At yung mga dati na, Panginoon, gayon din po ang gawin mo po sa lahat ng mga bago, sa mga dati, Panginoon. Hipuin mo po sila at patuloy po katagpuin ang kanilang pangailangan ng mga may sakit at karamdaman. Bigyan mo ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Lord, walang imposible sa iyo at walang mahirap sa iyo. Alam namin na kaya mong pagpalain at tulungan ang bawat isa na nangangailangan ng tulong mo. Panginoon, maraming po salamat sa lahat ng mga kapatid na nakinig, yung mga nasa live stream na hindi pa po namin nakikilalang masyado. Pagpalain mo din sila at pagkalooban mo sila ng kalakasan pangatawan at magandang kalusugan at mga may sakit karamdaman. Lord, we bind every sickness and diseases na gumagawa sa kanila sa buhay po ng aking mga kapatid na may mga sakit karamdaman. Tulungan mo lang po sila na manampalataya sa iyo
alam namin na mabuti kang Diyos at may kaya kang pagalingin ang mga narito na may mga sakit at karamdaman. Lord, pagpalain mo sila at bigyan mo sila ng kagalingan at patuloy na kalakasan ng pangangatawan. Yung mga binaha naming mga kapatid kasama sa church, sa Jesus Rulay, abutin mo po sila at tulungan mo po, Panginoon, na ang mga problema nila, yung mga nararanasan nila ngayong pagsubok, makayanan po nila, Panginoon. Lord, alam namin na Ikaw ang Diyos na tutulong sa bawat sa amin sapagkat nagtitiwala kami sa iyo. Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iwanan man. Pagpalain mo po ang aming mga buhay at sa aming pagtulog, bigyan mo kami maayos na pamamahinga sa tayong pangalan ni Kristo Jesus. Salamat po, Ama, luwalhati sa iyo, sambahin ang ngalan mo. Sa iyo ang kapurihan, kalwatian, karangalan. In Jesus' mighty name we pray all these things. Amen, amen, amen. Amen po. God bless po. Mag-ingat po tayo lahat.